Isa nga pong makulimlim na umaga mga sukilab at dahil nga hindi masyado mainit ang panahon at sikat ng araw, kaya naman naisipan natin bumisita sa ating simpleng lote na nabili. At syempre dahil maraming nang nakatanim na puno doon, salamat sa mga nagtanim dito na may-ari na maraming produkto na kahit papano yung lote nito. And thanks be to God sa mga bagay at biyayang ito. Ayun na nga at samahan niyo ako, mag-aani tayo ng langka at para naman ay may ulamin tayo sa mamayang gabi. Ayun. So as you can see guys, ito nga sinusungkit ko. Actually mababa lang ito. Hindi ko na inakyat kasi kayang-kaya naman sungkitin. Basta wag lang malalaglag para hindi malamok. So mas masarap yung ganitong mga size lang kasi hindi pa siya gaano matigas o sa amin lambot pa. Kaya mas masarap talaga kung gagataan ito kasi mas malinamnam pa yung lasa. So marami pang bunga at syempre pagkatapos natin sa langka, nagkawit naman kita sa kakao. Yun. So dito naman tayo kumuha ng kakao. So ayun. So mga hinog na sila. Sabi nga natin kumukompleto tayo ng mga buto ng kakao para maipagiling na natin sa bayan. Kasi kakaunti pa lang yung nakuha natin ng nakaraan. So, hindi ko naman inubos. Although marami talagang hinog, ang hirap lang yung abutin kahit umaakyat na tayo kasi pagitan yung mga agwata nila. Yung sanga ng kakao hindi naman siya ganung tabi-tabi, talagang mangangala yung balikat mo para lang abutin yung mga kakao na yan. Kaya minsan mga nalalaglag na lang. So habol lang natin dito yung buto ng kakao para gawin nating tableya. So yung una nating video nakapagsangag na tayo ng buto ng kakao at kulang pa yun. So magsasangag ulit tayo at magbibilad, lalo yung napaka-unpredictable ng weather, init o ulan. At pagkatapos naman natin sa kakao, ito nga niyaya ko na Ate Nimpa sa likod nila na mag-aani daw ng Minerva kasi madami lang din sa gilid, nasasayang at nalalaglag lang. So nabubulok. Sabi nga niya nag-aani siya kahapon at binenta niya lang din sa labasan o binigay niya sa ibang mga naandun. So ito naranasan kong first time na mag-aani ng Minerva, lalong-lalo na sa punong ganito na abot mo lang. So makikita niyo guys dyan sa screen, ang dami ng mga hinog. Sabi ko nga kanina naglalaglagan. Kaya naman nakaka-enjoy na mag-aani ng ganito, nakita mo hitik na hitik sa bunga. So thank you so much Ate Nimpa. At syempre sa nagtanim ng punong ito kung bakit mayroon dito, maraming salamat na natitikman namin ngayon. Ayun. So binibideo niya ako dito habang nag-aani. Kaya sabi ko napaka-supportive nitong kaibigan ko. So hinawakan niya at kumuha na siya ng lalagyan para hindi kami mangalay na dalawa. Ayun. So nakaka-enjoy guys yung mga simpleng moment na ganito lang, closer to nature. Ayun. At syempre yung biyaya ng Lord talaga sa kapaligiran. Tapos nakita ko yung kung gaano kahalaga yung pagtatanim talaga. Darating ang panahon talaga na pag-aanin na pag ano yung tinanim mo, siya yung aanihin. Ganun din sa kapwa natin, kung kabutihan yung itinanim mo, kabutihan din yung babalik sa'yo. Basta wag lang tayong magpapaabuso. Lahat may limitasyon, in moderation at balance sa ikana. Yun. So dahil maraming bunga, pumunta pa kami ng bahagi sa likuran dahil andun marami pang hinog. So ito nasa harapan ng bahagi. Meron pa dun sa likod na nagtatago. Marami pang hinog dun. At nakita ko nga guys, sa ibaba ng puno ito, marami nagsilaglagan na nabulok na. Kaya tara, samahan niyo pa kami dun sa bandang likuran para makita pa natin yung ibang mga nakatago sa sulok. So ingat-ingat lang tayo dito kasi may mga langgam o sa amin may mga hantik. Yun, hantik sa Bicol. Hindi ko alam kung anong lingwahe niyan sa iba o ano yung tawag niyan sa iba. Yan, kahit nga sa mga babang bahagi ng Minerva na ito, makikita mo na makaraming bunga. Nagtatago lang. Ayun. So kinagka tayo ng langgam dyan. So as you can see, napupuno na yung ating lalagyan. At marami pa banda sa likuran. Kaya tara, samahan nyo kami. At nandun na nga si Ate Nimpa sa kabilang bahagi. Ayun. So ito na yun, yung sa likod. Ayan. So nakikita nyo on screen, dilaw na dilaw yung mga bunga. Pero marami pang mga hilaw dyan.
At dahil nga wala namang gaano kumakain daw sa kanila, kaya sabi niya, Sir, bahala ka na, mag-ani ka na dyan. So, siyempre, we are grateful and thankful na kahit pa paano nakatikim tayo ng kanilang pananim. And thanks be to God dahil sa mga blessings and favor na tulad nito. It may be simple pero napakasarap sa puso. Nakakataba ng puso, ika.